Unang-una ho, hingi ako ng paumanhin na delay po ang ating proceedings today. Isa lang ho ang dahilan. Sa isang broadsheet po natin, nakalagay na ito na po ang huli kong formal na talumpati sa ating panunungkulan. Siyempre may pressure po. Kagabi po may kabatch ako, tinext ako, nabigyan raw ng ticket ni Father Jet, gusto raw niya ako mapakinggan ngayon. Sinundan pa ng isang pinsan ko na pinaalala sa akin bigla at doon ko lang po naalala na meron pala akong pamangkin na mag-graduate sa batch na to. Sabi ko, napakatindi yata ng pressure nyo. Siyempre dito ay pakikinggan tayo ng ating peers at siguro pinakamahirap na sukatan po o batayan ay yung bang ginagawad ng ating po mga peers. Okay? Sana po yung ating pang-apat na nilikhan talumpati ay sa wakas magtagumpay. Talaga kung sabi pa ni Father Jet kanina, sanay raw ako sa cramming. Nakita ko nga po si Father Jet kanina at naalala ko po ang palitan namin ng text. Nung ako po minsan nasa Cagayan de Oro, siya po ay presidente ng Xavier sa Cagayan. Sabi po nung text niya, kung may oras ka, dumaan ka naman dito. Inibitahan niya po ako sa Xavier University. Sabi ko po sa kanya, pasensya ka na, 5 ang lakad ko sa Cagayan de Oro itong araw na to, medyo masikip ang schedule. Napaisip po ako sa sumunod niyang reply. Sabi niya, naunawaan kita, talagang mahirap yan napasukan mo. Siguro, diretso ka na sa langit. Sabi ko, baka naman may nalalaman si Father Jet na hindi ko alam. Bakit naman kaya diretso na sa langit? No? Tanong ko po, bakit niya nasabi yun? Ang tugon niya, kasi daw parang nasa purgatorio na ako dahil sa pinagdaraanan ko bilang Pangulo ng Pilipinas. Ipagdarasal niya raw ako palagi. Binalaki ko po ang palitan namin yun ng maging presidente ng Ateneo si Father Jet. Pinadalan ko siya ng mensahe. Sabi ko, pre, congratulations. May kadamay na ako sa purgatorio. Pero ipapaalala ko lang, 6 na taon lang ang sa akin. Yung sa'yo, pwedeng umabot na 18 taon. Ipagdarasal rin kita na palagi. Ngayon nga po, malapit na akong mag-graduate bilang Pangulo ng Pilipinas. Iniisip kong magtinginan na lang kami ni Father Jet at ngingiti sa amin pong private joke. Kaya lang, sa tuwing makakaharap ko ngayon ng media, sa tuwing lumalabas ako, o kaya kapag may kakilalang nagpapadala ng text, madalas ang tanong palagi, ano ang gagawin mo pagbaba sa pwesto? Akala ko po normal na tanong lang, may curiosity, ika nga. Pero nang may nakausap po tayong isang cadet engineer ng Department of Public Works and Highways, parang nagiba ang kulay ng tanong. Sabi po niya, what can we expect of you when you step down? Ganon din ang tinumbok o tinutumbok ng isang presidente ng kilalang federasyon ng mga negosyante. Ang tanong po niya sa akin, anong posisyon ang tatakbo mo sa 2019? Bigla po ako napasabi ng, ha? Ang sagot niya, bata ka pa naman, marami ka pang magagawa. At nung medyo mabagal akong tumugon, dinagdag pa niya, we will support you all the way. Sa loob-loob ko po, teka, kulang pa ba ang naibigay at pinagdaanan ko nitong mga nagdaang 6 na taon? Nagtataka rin ako kung bakit marami ang nagsasabing, we will miss you. Kuminsan po napipili na tayong sumagot na, sandali lang, nandito pa ako, bakit ba niyo ako nami-miss? At pagkatapos po ng termino ko po, sa Times lang po ako titira. Hindi naman ako aalis. Noong naman bisperas po ng Father's Day, nagapunan po ako sa isang mall. Sa palapag na yun, magkakatabi ang mga restaurant. May isang mesang bumati agad at nakipagkamay. Maya-maya po marami nang nagpapalakpakan, pati sa mga katabing mga kainan. Napatanong po ako sa aking sarili, nagpapalakpakan ba sila dahil sa tuwa sa akin o masaya silang aalis na ako? Alagay ko po ang tamang sagot. Sa dami ng nagpa-picture, malamang natuwa naman po sila sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naging madali ang paggawa ng talumpating ito. Nabanggit ko na nga po kanina. Sa katunayan po, pangatlo pong bersyon na ito. Bersyon po, hindi revision. Kasi parang may hindi natutumbok ang mga una naming draft. Sa pagkakaalala ko po kasi, nung nagsalita ako dito, graduation rin, 2011, naging maganda ang pagtanggap sa akin. Ang reklamo ko lang pong natanggap ay hindi ko raw po binigyan ng pagkakataong pumalakpak ang mga tagapakinig. Siyempre bilang Atenista, bukod sa pagiging humble, ay may konsepto rin tayo na magis. Kailangan nating higitan ang nauna. 35 taon na po ang lumipas mula na magtapos ako sa Ateneo.
Kaya nga habang nag-iisip ako na sasabihin ngayong umaga, minabuti ko pong humingi ng payo sa mas nakakatanda sa akin. Nag-text po ako kay Father Jet. Nag-graduate naman 36 years ago. Ang sagot niya sa akin, and I quote, "Just speak from your heart, tell of the things that inspired you, sustained you, and perhaps that will in turn inspire and challenge these aspiring young ones to become men and women for others, generous enough to offer their lives for our people." Tapos nilagyan niya po ng smiley face sa dulo. Maganda po ang payo ni Father Jet, kaya binalikan ko ang mga karanasang humubog sa akin. Siyempre, kapag tumitingin ka sa nakaraan, hindi maiiwasan ang maikumpara ito sa kasalukuyan. May mga lumilitaw na pagkakatulad at pagkakaiba. Halimbawa po, sigurado ko na hanggang ngayon, kapag dumadating ang finals week, dumadami ang nagsisimba sa mga chapel dito sa Ateneo. Maganda ngayon dahil meron aking Church of the Jesu, kasi magkakasya na po ang mga mas maraming gustong magdasal. Tiyak ko rin po, sa tuwing oral exam sa philosophy, nariyan pa rin ang mga gurong matindi ang poker face. Meron din namang bawat salita mo ay may reaksyon sa mukha nila. Hindi ka tuloy sigurado kung tama o mali ang sinasabi mo. Marami ka pa rin matututunan kahit nasa labas ka ng classroom. Nung araw po namin dito, sa cafeteria, natuto kami ng isang mahalagang aral sa marketing. Dumating noon ang panahon na maraming estudyante ng biology ang nagdadissect ng pusa sa kanilang pong klase. Yun din po ang eksaktong panahon na nagsimulang magbenta ng siopaw ang cafeteria. Wala pong bumili. Doon namin nalaman na mahalaga ang timing sa paglalabas ng produkto. Nagtataka kami noon kung bakit simpleng pagpapandar ng home theater system hindi magawa ng mga magulang namin. Sa henerasyon ko po, meron namang nakakaunawa ng Facebook, Twitter at Instagram. Pero malamang di hamak na mas dalubhasa ang kasalukuyang henerasyon. Noong panahon po ng mga magulang ko, ang entertainment po nila ay naiipit lamang sa radyo at sine. At sa sine may kategoryang tinatawag na cliffhanger. Binibitin po ang aksyon. At malalaman mo ang susunod matapos ang 2 linggo pagbalik mo sa sinihan. Kayo nasanay sa Netflix, baka mabuwang sa tagal ng paghihintay. Kung gusto naming magbakasyon, malamang sa semester break nangyayari at pag-iipunan namin ng mahaba. Ngayon po, tila mas malaki na siguro ang sweldo ng ating kabataan. Ang kwento nga sa akin ni Secretary Almendras na aking pong kabatch, yung anak raw po niya na nagtapos sa Ateneo noong 2011, nakakapag-out of town at least once a month nang hindi humihingi ng subsidy sa kanyang mga magulang. Pero siyempre, may mga pagkakaiba na talaga matingkad. Malamang ang mga guro at magulang ninyo, sinasabi na mag-aral kayo ng mabuti bilang paghahanda sa mas magandang kinabukasan. Sinabi din po sa amin yan. Pero nung panahon po namin, mahirap isabuhay dahil sa panahon namin sa ilalim ng diktadurya, hindi siguradong may kinabukasan kami. Kapag nagsalita ka laban sa kanila, ay pwede kang makulong, matorture o mapatay. May mga kwento nga nung panahon yon, ang mga negosyante ayaw nilang palakihin ang kanilang mga negosyo. Dahil kapag nakita ng mga kroni ng diktador na medyo maasenso ka, pwedeng kainggitan ka at agawin sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo. Marahil nabasa na rin ninyo ang nangyari sa aking ama noong panahon yon. Ginawa lang naman niya ang kanyang trabaho bilang senador. Nang makakalap siya ng impormasyon tungkol sa pang-aabuso, isiniwalat niya ito. Pinalagan niya ang pang-aapi at pagiging ganit ng diktador. Dahil dito, inaresto siya habang nagtatrabaho sa gitna ng gabi at ikinulong. Kung tutusin, kahit papano ay maswerte pa rin kami dahil nakita pa namin ang aking ama. Malawakan ang pagyurak sa karapatan ng mga panahong iyon. Senador ang tatay ko, pero ganun na ang nangyari sa kanya. Paano pa kaya ang iba? Marami po ang pinaslang, ang masaklap, hanggang sa ngayon ay hindi na nalaman kung ano ang nangyari. Baka rin nabasa na ninyo. Hindi ako nakadalo sa sarili kong graduation noong panahon ng aking pagtatapos. Mahirap umalis sa bansa noon, kailangan mo pa ng pahintulot. Sa kabutihan palad, nakakuha po tayo ng tinatawag na exit permit. Sa pag-aalala ng magulang ko na baka bawiin ng permit, kinailangan kong umalis 5 araw bago ang seremonya. Nung nasa exile kami sa Boston, naging bahagi kami ng maliit na komunidad ng mga Pilipino doon. Hindi ko po malilimutan ang nakasama nating doong mag-asawa. Gumagawa sila ng kutsinta tuwing Pasko. Naisip ko po,
Sa Pilipinas, napakadaling maghanap ng kutsinta. Sa Boston, once a year mo lang matitikman. Tapos po, tig-2 piraso lang kayo. Sa television po, sa advertisement ng Florida, ang sinasabi hanggang sa ngayon ay naalala ko, the warm breeze and palm trees of Florida. Habang winter sa Boston at ginaw-ginaw ka, lalo ka nagiging homesick. May dumadalaw naman sa amin at dahil doon nakakabalita kami. Pero darating ng punto, naalis na sila. May iwan kami nagtatanong kung kailan ba kami mismo makakauwi. Ang pinanghawakan namin noon, tiwala sa Panginoon. Nanalig kaming hindi niya kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kakayanin, na may dahilan ang lahat. Alam mo naman ninyo ang nangyari nang bumalik sa Pilipinas sa aking ama. Hindi pa siya nakakatapak sa tarmac, pinaslang na siya. Ito naging mitsa ng paggising ng Pilipino upang sa EDSA ay muling mabawi ang ating kalayaan. Sabi po ng pilosopong si Edmund Burke, and I quote again, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Close quotes. Tapos na ang panahon ng diktadorya, pero hindi naman nawawala ang pangangailangan na makisangkot sa mga isyong panlipunan. Kabahagi yan ng pagiging men and women for others. Siguro, nung una ninyong narinig ang men and women for others, sabi po nyo, tama, magandang filosofiya sa buhay. Iiwan ko na lang po sa mga religyoso at pilosopo ang espiritual na dahilan kung bakit dapat tayong mabuhay para sa kapwa. Hayaan niyong pasukan ko ang lohikal na antas at na bakit sa pagsukat natin sa lohikal na antas ay talagang makikita na ang kabuluhan ng prinsipyong ito. Anong ibig kong sabihin dito? Di ba? Kung magpapatuloy ka ng sistemang hindi sasagad sa pagkakataon ng iyong kapwa, iniiwan mo sila sa mababang kalagayan. Sabi nga po sa Liberation Theology, if you do not fight an oppressive structure, you are supporting it. Halimbawa po, kung ikaw ay negosyante at hindi mo tinignan ang iyong manggagawa bilang kapwa at bagkus bilang factor of production lang, ano ang mangyayari? Bibigyan mo sila ng maliit na sahod para maliit din ang iyong gastos. May tutulak mo sila sa buhay ng isang kahig isang tuka na lalo pang lalala ng lalala sa bawat henerasyon. Parang sinisigurado mo na rin, pati yung sarili mong pag-asenso ay inipit mo na rin. Kung abutin naman natin sila, or kung abutin naman sila ng pagka-desperado at naging handang kumapit sa patalim, paano ka makakasiguro na magiging exempted ka sa krimeng baka napilitan silang gawin? Kapag nagkasakit sila at nagkaroon ng epidemya, paano ka makakatsak na exempted ka sa sakit? Malino naman sa ating kasaysayan, walang problemang nalutas dahil sa mga taong walang pakialam. Ito nga ang dahilan kung bakit namin sinikap na maging government for others. Para sa kahit sinong sisipat ng patas sa ating mga nagawa, malinaw, itinuon natin ang gobyerno sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Meron pong 7.7 milyong individual lang nakaahon sa kahirapan dahil sa pantawid pamilya. Mula ho 47 milyon noong taong 2010 na itaas na natin sa 73 milyon ang nakikinabang sa PhilHealth. Isinara na natin ang mga minanang backlog sa classroom textbook at upuan sa mga paaralan. Tinagal natin ang wangwang sa mga sistema at proseso ng pamahalaan. Mula sa pagiging sick man of Asia, kinikilala na tayo ngayon bilang Asia's new darling at Asia's bright spot. Ginawa nating moderno ang ating kapulisan at sandatahan lakas. Ang budget na dating palaging reenacted kaya nagagamit bilang kasangkapan upang mangurakot, ipinasa natin sa tamang panahon taon-taon at nang laging nakatuon sa makatwirang paggugol ng pera ng bayan. Kung tutusin, matatawag na pangarap lamang ang mga ito noon. Pero ika nga, we dared to dream. At dahil dyan, pwede namin tingnan sa mata ang kahit sino at sabihing sinagad namin ang pagkakataong ibigay sa amin para maibigay ang nararapat sa mas nakakarami imbis na sa iilan lang. Lahat ng ito at marami pang iba, nagawa dahil nakiambag ang napakaraming Pilipino. Sa loob ng administrasyon at sa pribadong sektor, sa sarili nating mga paraan, malaki man o maliit, pansin man o hindi ng madla. Sa puntong ito, gusto kong pasalamatan ng mga tinistang nakiambag nitong mga nakaraang taon. Hindi nagkulang sa pakikilahok ang Ateneo community sa anumang diskursong buwabalot sa lipunan. Nang may mga pilit na ipinapalimot sa atin ang bangungot ng martial law, isa ang Ateneo sa mga unang naglabas ng kolektibong pahayag.
Sa patong-patong na sakunang inabot natin, hindi na kailangan hilingin pang maging volunteer center ang college-covered course at hindi rin nagkulang ang mga nakibuhat at nag-repack ng mga relief goods. Napakarami mga graduate na piniling maglingkod sa gobyerno sa halip na kumita na mas malaki sa pribadong sektor. Sa totoo lang, kung sinasabi ninyong na-inspire kayo sa akin, tutugon naman ako, nagsilbi rin kayong bukal ng inspirasyon naman para sa akin. Sigurado ko, marami sa inyo ay pinag-iisipan kung anong gagawin nila pagkatapos ng graduation. Malamang ang iniisip nyo ay tulad ng iniisip ko, kaya lang ako 35 years ago. Ano kaya ang nakasalalay sa inaharap ko? Para sa akin po, may mapupulot tayo sa ating pong alma mater song, A Song for Mary. Nagsimula ang ating alma mater song sa mga linyang, "We stand on a hill between the earth and sky. Now all is still where Loyola's colors fly." Para sa akin, ang burol, ang Ateneo, ating mga kaibigan, ang ating pamilya na humubog po sa atin. Kabilang sa mga natutuhan natin ang pagiging kritikal sa mga nangyayari sa ating paligid. Kumbaga, sinanay tayong hindi maging kaladkarin o sumabay na lang basta sa agos ng nangibabaw na opinyon. Noong huling taon nga namin sa Ateneo, ang sabi ng mga guro namin, kung pagkatapos ng lahat, ang alam nyo lang ay facts and figures, nabigo kami. Tinuruan namin kayong kumakwestiyon sa nakasanayan. Nagtagumpay kami sa pagtuturo kung now you know that you do not know. Ibig ding sabihin, kasabay ng pag-aaral at pagmumuni-muni, kailangan din nating tanggapin na tao tayong nilikha. Hindi perpekto at may hangganan ng ating kakayahan. Matindi ang mga pagsubok na kakaharapin natin. Kaya tayo dumudulog na panatilihin tayong totoo at buo ang pagtitiwala sa Poong May Kapal at sa Birheng Maria. Sila ang pupuno sa hindi natin kaya. Kaya nga angkop din ang panalangin, "We pray you'll keep us, Mary, constantly true. We pray you'll keep us, Mary, faithful to you." Sa buhay ko po, marami akong hamon na pinagdaanan. At isa sa pinaguhugutan ko ng inspirasyon ang nangyari sa aking mga magulang. Ano ba naman itong pinagdadaanan ko kumpara sa nalampasan nila? Ang pinaguhugutan ko ng lakas ay ang pananampalataya sa magandang plano ng ating Panginoon para sa ating lahat. At bukod sa pananalig, makikita rin ang isang matinding panawagan sa bawat isa sa atin. "Down from the hill, down to the world go I," ang sabi na ating pong kanta. Hindi tayo nagsanay para lang magkulong sa isang ivory tower. Hindi para sa sarili lang ang tuon ng kaalamang nakalap natin dito. Down from the hill, kasama kahalubilo ng ating mga kapwa, upang maging kasangkapan ng Panginoon. Palagi sa kapwa ang tuon, sa kalakhang mundo, dahil tayo ay men and women for others. Mga kapwa ko po, tenista, lahat ng pinagdaanan ninyo dito sa Ateneo, lahat ng itinuro sa inyo nila Father Jet at inyong mga guro ay paghahanda para sa mas malawak at mas masalimod na mundo ng pagiging tao para sa kapwa. Itong graduation ninyo ay tanda ng inyong tagumpay sa kontroladong mundo ng Loyola Heights. Anuman ang landas na inyong piliin, huwag niyo sanang kalimutan ang lahat ng ibinahagi sa inyo dito sa Ateneo. Ngayon, kasama ako sa mga bubong nagtitiwala sa inyo. Naway humayo kayo at maging Lux in Domino. Taas noo kayong maging men and women for others at maging mga exemplar ng sigasig, malasakit at integridad sa mahaba ninyong paglalakbay down from the hill. Maraming salamat at isang malugod na pagbati po sa inyong lahat at sa inyong mga magulang. Magandang umaga po.